Ewan ko, tingnan natin kung sino mga kasama niya sa likod. Nung inihahanda pa lang ito impeachment, matagal na to yan, di ba? Pinaplano pa lang na magpapile na, may mga nag-file na. May agam-agam pa lang. Agam-agam. Oo, nagsalita kagad ang Pangulo noon. Ano bang sabi ng Presidente ng Pilipinas? Tandaan po ninyo, pakinggan nyo mabuti at tingnan nyo mabuti kung ito ay AI o deepfake. Ay hindi ho, totoong presidente ang magsasalita. Ano ba ang sabi ng presidente tungkol sa impeachment? Pakinggan nga ho natin. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ay, nasa likod pa niya si DA Secretary Chu Laurel Jr. Diba? Problemado. Tsaka si Secretary Estrella, Nandar. Din, oo. Oo. Ngayon, ang sabi ng presidente, tandaan nyo, presidente ang nagsasalita, pagsasayang lang ng oras yan, yan ay walang magandang ibubunga sa kahit... idudulot Oo. sa bawat Pilipino. Kahit isa. Oo, kahit isang Pilipino. Ang ibig sabihin, itinuloy yung impeachment, Benny. Hindi sila naniniwala sa presidente ng Pilipinas. Hindi ba? Mismong si Speaker Martin Romualdez ay, kalokohan niya nga, baka ganun ang sinisip eh. Hindi totoo yan. Anong sasayang oras? Anong wala kabuluhan? Hindi yan totoo. Hindi, malinaw naman sinabi, it will tie down the House, it will tie down the Senate. Ibig sabihin, may tatali sila. Tatagalugin natin. May tatali sila na hindi sila makakagawa ng ibang trabaho. Yun nga. Pero ngayon, mukhang hindi sila may tatali. Bakit? Dahil ang sistema ngayon, break na. No? Ang matatali, yung mga kakandidato. Ayun pa. Oo. Pero yung mga matatali, hindi ka pangampanya. Oo. Pero ito masaklap. Siguro nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Na yung mismong anak mo hindi naniniwala sa'yo. Well, sasabihin naman niya, siyempre, independent ako. Oo Congressman nga. ako, may sarili akong pag-iisip. Totoo yun, pero... May sarili akong desisyon. Yes, pero nananatiling anak ka ng Pangulo, di ba? Yun lang. Para bang ibig mo sabihin, para bang sinabi niya, Benny, nung sinabi nga ng tatay ko na gagawin 20 pesos ang bigas, naniwala kayo eh. Di lahat tayo, nabola. Di ba? Kaya hindi kami naniniwala sa sinasabi ng Pangulo. Ilagay natin sa magandang perspektibo itong ginawa ng ating butihing congressman na Sandro Marcos, no? Magiging bahid yung aksyon niyang ito sa imahe ng kanyang ama dahil nakapagsalita yung kanyang ama tungkol dyan. Yun nga. He could have just, yung inhibit. Yun ang pinakamaganda, inhibit. Totoo yun. Hindi ka kailangang umuo, hindi ka kailangang pumirma. Kasi may dahil meron ng binanggit ang iyong ama. Si Speaker, kahit na siguro pinsan niya, medyo malayo. Pero kung mismong anak, ang susuway sa tatay, sa kagustuhan ng tatay, di ba? Medyo hindi ata angkop yun para sa isang Pilipino. Yes, una, sa kultura. Pangalawa ay first family kayo, di ba? Tama. Unless, nambobola na naman ang presidente. Na nung sinasabi niyo, hindi, ano lang yan, kunwari lang yan. Hindi, kaya pinayagan ko si Sandro. Yung salitang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ayun. Kaya parang sinabi nga, parang hindi na kayo nasanay sa akin. Sinabi ko na nga na gagawin kong 20 pesos ang bigas eh. Ngayon, nag-national emergency na tayo. Food security emergency. Hindi nga magawang... Hindi pa rin... 35 pa rin. Hindi pa rin kaya. Hindi pa rin kaya. So, hindi na tayo nagtataka kung bakit hindi nga maniwala sa kanya mismong ang anak ng presidente. Well, diba? pag ganito ang sistema, magiging mahirap sa bawat Pilipino na pakinggan
at paniwalaan kung ano man ang sasabihin ng Pangulo. Ayun nga, parang humihina ang liderato, di ba? Parang, halimbawa, nagbigay siya ng polisiya, ay ito pong gagawin natin, ganyan. Ang sasabihin ng tao, hindi, narinig na namin yan. Hindi ka naman pinaniwalaan, di ba? Ang sinabi mo, ang gusto mo, makakabuti sa mga Pilipino, ayun, hindi naman naniwala yung mga tagasunod mo, yung mismong nasa likod mo, yung mismong kasama mo sa bahay, hindi naman naniniwala sa'yo. Kami pa ba, mga Pilipino, ang maniniwala sa'yo? Hindi ba? Yeah. Ayan Medyo mabigat. Yun ang mabigat na implikasyon. Mabigat ang repercussion ng action na yan. Na baka hindi nila naisip nung una. Hindi ba? Yan lang ho naman sinasabi natin. Wala tayong masamang intensyon, kundi ipakita, di ba? Kung ano ang implication. Kasi maraming implication ang pangyayaring ito, hindi ba? Diyan sa impeachment. Kasi unang-una, karapatan naman talaga ng House na isulong ito. Base naman sa legal na proseso, tama lang to. Tama. Pero ang kailangang tinitingnan natin dito, yung repercussion sa taong bayan. Ayun nga. Yung repercussion sa ating ekonomiya. Yung repercussion sa ating hapagkainan. Yun na lang. Oo. Yung hapagkainan, yun ang pinakamabigat doon. Na mismo ang nagsabi ay presidente. Ayun nga, hindi nga pininiwalaan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, hindi ba?